Hi Libra! Welcome sa ating Tagalog Reading Channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. At gagawin natin ang inyong monthly reading sa buwan ng Enero or January 2024 Libra. For whoever will resonate on this reading, collective reading to guys. And Merry Christmas and Happy New Year to all of you before anything else. And for our current subscribers, thank you very much po sa inyong pagsuporta sa ating mga Tagalog reading. Sa mga new subscribers po na ngayon lang nakapanood ng reading na to, welcome po sa ating Tagalog channel. And as you know, meron din tayong English reading channel. So you can also listen to those readings po sa ating Ethereal Destiny Tarot channel. At baka mag-resonate din kayo doon. Makakuha kayo ng mga intuitive messages and more guidance. Okay, so let's begin on your reading, no? Tagalog reading to, Libra, para sa buwan ng January 2024. Okay, titingnan natin ang mga sitwasyon, intuitive messages, guidance, wisdom advices, areas of concern, ano yung mga bagay na kailangan maging aware kayo para sa buwan ng January 2024 Libra. Sa larangan ng inyong pag-ibig, career, money, finances, family and friends, and other situations, and relationship. Okay? Shuffle lang muna natin ulit yung mga baraha sa harap ng camera and I'll see you soon, Libra. So, hi Libra, kukuha tayo ng inyong mga cards, okay? Para sa inyong spread, uunahin natin ang inyong general life situation sa buwan ng January, okay? So, ito ang inyong position number 1. Meron kayong 4 of Swords. Meron tayong Page of Swords. Position number 3, may 9 of Pentacles tayo, Libra. Okay. Sa ikalimang position or ika-4, meron tayong 10 of Pentacles. Meron kang King of Pentacles, 2 of Pentacles, at sa gitna meron tayong 8 of Pentacles. Wow, Libra. Okay, no? Maliwanag na sa general life nyo, ang concern is strongly sa inyong seguridad, sa pera, sa career, money. Okay, and finances. Okay, sa inyong future as well. So, currently kasi, no, or maaaring nangyari na to, nasa period kayo na parang feeling nyo stuck kayo. Okay, walang ganap masyado sa buhay ninyo, walang galaw, walang movement, walang positive changes, wala rin namang masyadong negative changes. Kumbaga, same old cycle, araw-araw. Okay, maaaring bored na rin kayo, maaaring nagpapahinga kayo. Ginagamit nyo yung panahon na to na walang mga ganap masyado sa buhay ninyo, as a period of rest, no? Para mag-recuperate din sa mga bagay na kailangan nyo mag-catch up kayo. Okay, so medyo mas relax and kalmado kayo. But eventually, I think na it's about time na magkaroon na ng movement or ganap dyan. Yun yung kailangan nating i-release, no? Yung period of stagnancy or yung period ng rest or walang mga masyadong nangyayari sa buhay natin. Okay? Or sa mga bagay-bagay sa paligid natin. Yun yung pakiramdam mo rin, no? Okay? Pero ang kailangan mo pa rin ipagpatuloy dito is manatili tayo na open sa communication, okay? Or curiosity. Okay, i-entertain natin yung mga communication, news, information, and mga feedback, kahit man yan sa relationship or sa personal na buhay mo or sa mga career and finances mo kung naghanap ka ng bagong trabaho. Mas maging open ka. Yun ang key dito. Huwag tayong mag-shutdown ng communication kahit kanino or kahit sa anong mga opportunity. Medyo mas maging open-minded, maging receptive. Yan ang sinasabi dito, Libra. Okay? Ngayon, sa manifestation mo, Libra, may 9 of Pentacles ka po. So, like I said, no, ang tinatry mo kasi i-manifest dito kasi sunod-sunod na to eh. Card number 3 mo, 4, 5, 6, at kahit sa gitna mo, Pentacles sa material realm. Okay? So, ang gusto mong i-manifest ngayon, yung siguro yung seguridad, security mo
pagdating sa pera at sa future mo. Yung maging self-sufficient muli or maging self-sufficient kung maaring yun yung ina-achieve mo or maaring nawala sa iyo to at one point you have it all pero biglang naglaho, 'di ba? Parang ganoon ang buhay, gulong ng buhay. Taas baba, okay? So, yun yung tinatry mo i-manifest ngayon, yung sa sarili mo muna, nagfo-focus ka na parang kailangan mong i-rebuild yung sarili mo, yung mga bagay na pinaghirapan mo, yung mga bagay na naudlot na gusto mong ipagpatuloy. Yun yung nararamdaman ko dito. So, sinasabi dito, it's about time na magkaroon ka ng galaw dyan. Make some changes. Ang gagawin mo sa changes sa pagbabago na yan is mas maging open tayo sa communication, mas maging proactive tayo sa pakikipag-usap sa ibang tao or to connect. Okay? Or maaari na mas maging proactive tayo sa paghahanap ng mga oportunidad. Okay? Grow mo yung network mo. Okay? Yung circle of connections mo sa trabaho man yan or sa finances or business relationship or even sa personal growth mo. Okay? Maybe kailangan magkaroon ng mas bagong mga bagong kaibigan, mga mas bagong magagandang simula. Okay? So, since New Year ngayon, medyo nandun tayo sa energy na yun, naghahanap tayo ng mga new beginnings, okay? Ngayon, ang current energy surrounding you, nararamdaman ko naman na in spite or despite of pakiramdam natin walang movement, no? Or positive changes or major changes na hindi man tayo sabihin natin at the peak right now ng ating mga pangarap, ambisyon, career or finances, no? Kasi yun yung kailangan natin i-work on, no? Nararamdaman ko, wala naman din kulang sa paligid mo. Okay, nakukuha mo yung support na yan, itong 10 of Pentacles na to kasi. Legacy yan, no? So, meron naman din parang na-invest tayo, may mga bagay tayong naipundar, future natin naman din, yung sinimulan natin, kahit man sabihin natin may setback, ang maganda, yung nasimulan, yung maganda yung foundation. Maaari din na yung current energies mo baka nag-work hard ka for long term. Hindi lang para sa short term or sa nakaraan or sa present time mo. So, yung current energy mo, maaaring yung desire mo rin to na mag-grow to into long term. Okay? Pwede rin yung mga tao na nasa paligid mo, mga enabler to help you, mga nag-motivate sa'yo. Wala ka doon sa energy na kailangan mag-worry tayo na may kulang kasi bakit nararamdaman ko rin na parang siguro, masyado kang magaling mag-manage ng future mo. Okay, parang wala naman tayo sa period na you're lacking something. Maaaring nandyan na lahat eh. It's just that, parang, nandun ka sa period na nagpapahinga ka, nag-enjoy ka dapat ng life mo, pero at the same time, parang gusto mong magkaroon pa rin na at the same time maraming ganap or rock sa buhay mo, no? Or situations and events na nangyayari sana, pero at sinasabi dito, it's about time na i-appreciate mo muna yung period of rest for now. But at the same time, wag ka pa rin huminto na i-grow yung sarili mo as a person, as an individual. Kasi nandiyan ang 9 of Pentacles, Libra. Okay? And at the same time, ang current energy mo, ang focus mo pa rin, wag mawawala kundi dun sa long-term future mo. Okay? Yung legacy, yung pamana mo, hindi lang sa present time, kundi sa future. Dapat lahat ng mga i-invest mo, ang priority mo is gaano to tatagal? Will it last in the next 5 years? Parang ang vision mo and ang mission mo is actually, sa present time na to, is to think long term sa future. Okay? Ngayon, yung kailangan naman nating ibigay, no? Maybe it's about time to be more generous of your time, of your energy and effort sa ibang tao, no? Sa relationship mo or sa kahit anong area pa yan ng life mo. Kasi nandiyan ang King of Pentacles. So, could also bibigyan mo yung sarili mo ng break, no? Na i-enjoy din yung mga pinaghirapan mo. Kasi nakikita ko walang lacking, no? May 10 of Pentacles, maaaring may mga savings ka na naipundar, pero I think, wala rin naman scarcity mindset. It's just that ina-ensure mo na sana mag-stay to, mas maging stable to. Hindi lang sa susunod na mga 2 taon. Sana magtagal to. Alam mo yon ilang henerasyon mula sa'yo. Ganun yung nararamdaman ko, okay? Yung kailangan mo ibigay, like I said, take things slowly, and steady, kasi nandiyan ang King of Pentacles. Kasi nandiyan na lahat sa'yo eh. Marami kang kayang ibigay, be more generous, no? Be more of a giver, provider. I think, maaaring magkaroon ka ng mga oportunidad na mas makatulong sa ibang tao, do it.
be more charitable, nandiyan ang King of Pentacles, and i-enjoy mo lahat ng mga pinaghirapan mo rin. Wag mo lahat na parang itabi masyado. Kasi nandito tayo sa life para yung mga pinaghirapan natin sa about time din may enjoy natin, no? Habang malakas tayo, habang nakakalakad tayo, nakakapag-travel tayo. Pero hindi rin sinasabi nito na kailangan mo mag-splurge. No. I sense na parang stable and secure ka, and at the same time, hindi ito yung panahon na dapat na magkukuripot naman tayo masyado. No, be more generous, be more of a giver. Tapos, i-enjoy mo rin yung pinaghirapan mo kasi I think na nandun ka naman din sa pinnacle na nung success mo at one point eh. Pero you're trying to manifest pa rin yung self-sufficiency mo, but still, you have more. You have enough, no, to share and to give to yourself. So, i-enjoy mo yun. Ngayon, ang new beginnings mo, medyo nagde-debate tayo sa mga bagong simula mo ngayon 2024. Or nagdinilay-nilay, nagre-reflect tayo, tinitimbang mo kung ano yung mga new beginnings na dapat mong simulan. Okay, kaklarify natin later on yan. At the center, ang nakikita ko, yung 8 of Pentacles mo. Sa core siguro ng 2023, 2022 ba yan? Or months ago, or years ago, from today, January 2024. Ang sinasabi dito, na-realize mo na dapat tumikap ka palalo sa buhay mo dahil I do feel like parang merong energy na nararamdaman mo na yung mga pinaghirapan mo hindi magtatagal yan. Siyempre, nagtataas ang alam mo yun, yung mga gasolina, mga pagkain ngayon, di ba? Pero hindi tumataas ang sahod. So, meron tayong mindset na parang yung meron ba ako ngayon is enough. Hindi siya enough, feeling ko, kasi parang may energy ka dito na kailangan mo pa rin mag-work hard. Hard work. So, yun yung natutunan mo. Continue working habang malakas ka kasi nandiyan pa ang 9 of Pentacles at 8 of Pentacles. So, sinasabi mo na ang pera madaling maubos. Hindi siya yung tipo na parang walang worry, but at the same time, you know the reality na mahirap ang buhay ngayon. So, kung hindi tayo pwedeng magpaka-complacent or maging relax sa kung ano ang meron tayo. Okay, yun yung energy na nararamdaman ko for January 2024 para sa'yo, Libra. Okay? Ngayon naman, let's see sa inyong love situation. Okay? Isa-shuffle ko lang uli ang cards in front of the camera at babalikan ko kayo, Libra. See you later. Hi Libra, so gawin na natin ang inyong Tagalog love reading para sa buwan ng January 2024 for whoever will resonate with this one. Okay? So, tingnan natin ang inyong limang baraha. Okay, ang unang mong baraha Libra, meron tayong 4 of Pentacles. At meron kang 9 of Cups. The Tower, Major Arcana. Meron kang 10 of Wands. And Judgment. Okay, so may mga major changes tayo na kailangan gawin sa pagdating sa love life natin. No? So recently, parang meron tayong bagay na pinakawalan. Okay, na sudden ending. Okay, we come into terms with it, no? Na nagtapos na ito the way it is. So merong isang tao na bumitaw. Okay, but at the same time, nararamdaman ko na parang may lingering energy na parang ang hirap mag-let go doon, no? Kasi feeling natin itong person na to yung ating fulfillment, yung inaasam-asam natin. So, may feelings tayo dun sa tao na to. For whoever will resonate with this, may recent ending tayo sa tao na to, or nagtapos na to. However, yung situation natin with them, medyo naging mahirap, no? Baka marami kayong disagreement, pagtatalo, mga misunderstanding, or talagang hindi lang kayo nagko-connect. So, may judgment or hatol na nangyari. Recently, no, dito, or may realization ka rin na kailangan na nating tanggapin to at dapat na tayo mag-move on. Okay, yun yung sa January 2024 energy mo. Also, wala akong nakikita na may, alam mo yun, new love interest na papasok. I don't think so kasi parang kakalabas mo lang sa isang situation or relationship na recently lang natapos or magtatapos. Okay? Pwede rin mangyayari ito ngayong January 2024. Okay? But we see, kaklarify natin to based dito sa ating mga major arcana kasi kailangan natin i-clarify, no? Okay? Isa-isa.
So, the Hierophant. And then, meron tayong King of Wands. Yan, pakita lang natin. Okay? And then, meron tayong Eight of Swords. So, medyo in denial tayo talaga na nagtapos to. And Ten of Wands, kinlarify siya ng Ace of Pentacles. And Judgment ng Eight of Pentacles. Okay. So, na-realize mo na yung connection dito sa person na to, no, is parang, sabang kailangan mong mag-work, no? Parang, ang daming effort, ang daming focus and energy na kailangan gawin para na makipag-connect ka sa tao na to. Parang, you do a lot of work to try to make it work. Okay? Kung it makes sense. Okay, so recently, may nagtapos or parang ayaw mong i-give up na kailangan tapusin to. No, I feel like parang hindi pa siya nag-take off or nagsimula pa lang, no? Nasa beginning stage and then nagtapos. Okay, and in denial tayo, we're still refusing to accept to see it. Kasi nagulat tayo. Like ito si Eight of Swords, no? Nandun pa rin tayo sa idea na yun na bakit kailangan nagtapos to. Parang hindi pa natin tanggap, no? Nasa acceptance stage pa rin tayo. It's not fully accepted yung nangyari. Okay, Libra? But at the same time, sabihin ko sa'yo, may fulfillment of wishes ka naman na papasok. It could be, nakikita mo yung person na to, siya yung the one. Pero, pwede rin itong basahin na, finally, baka makakilala ka ng bago. Si King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, may fire energy. May fire energy to. So, it doesn't really matter, no? Kung anong, zodiac sign to, but still may fire element sa kanilang natal chart. So, may pursuer na papasok. Ang dinidesire mo is someone din na passionate, na equally passionate as you, and sensual, or maybe interested in you. Yung someone who's into you talaga, yun ang dinidesire mo. Okay, maaaring nakaramong person, or yung current mo man ngayon, maaaring gusto mo na rin bitawan or i-let go to, or baka biglang subukan kayo ng panahon na inaas ka ng sitwasyon na tapusin na or end yun na muna, yung feeling mong mahirap. Okay, na parang ikaw yung nag-e-effort. Kasi remember guys, ang love, hindi natin kailangang mag-exert ng effort. Dapat it should come naturally. Kung puro ikaw gumagawa ng work, then it's about time to make some judgment about it. Magawa ka ng decision. Okay? Ang gusto mo yung taong pinupurso ka. Equally interested and passionate as you. Okay, yung mutual ang attraction. Yung level din ng attraction. May attraction man, kailangan mutual pa rin ang level. Okay? Ngayon, nag-hold on pa rin tayo, no? Medyo close off tayo ngayon sa ating love situation, Libra, no? Because may lesson tayong dapat matutunan at natutunan dyan sa current situation or nakaraang sitwasyon na. And you have to make sure na hindi mangyayari tong muli, Libra. Okay? So, sana nag-resonate kayo sa inyong January 2024 love advice din. Okay? And, I see you guys sa next month reading nyo. Tagalog reading, Libra. Take care. God bless. Love you guys. Bye!